So yung survey na yon was organized by the Philippine Institute of Civil Engineers and Association of Structural Engineers of the Philippines. Typically kasi, if there's a destructive typhoon, magiging concern nila yon, particularly on engineered structures. Kasi most noticeably, may mga notable na supposedly engineered structures na nakasustain ng damage. So magiging concern din ba nila yon? Anong nangyari? Bakit nag-sustain ng damage despite it being designed? Magandang araw mga kapwa-siyentista at welcome sa Behind the Science podcast kung saan kakausapin natin ang ating mga scientists para ibahagi hindi lang ang mga resulta ng pag-aaral nila kundi pati na rin ang mga behind the scenes or behind the science stories nito. Simula sa kung paano nila ito naisipan gawin hanggang sa na-publish na nila ito. So our guest is a graduate of BS and MS Civil Engineering from UP Diliman, and he is currently an assistant professor at UP Diliman Institute of Civil Engineering. So without further ado, let's all welcome Engineer Joshua Agar. Magandang umaga po sa inyo lahat. Yung topic natin, I think very timely ito kasi madaming bagyo na dumadaan. Yes. And marami ring mga myths I think na lumalabas sa social media. So, ayan, hopefully magiging productive yung discussion natin ngayong araw. Pero bago tayo pupunta doon, kilalanin muna natin ng mas maigi si Engineer Joshua. And as usual, first question po namin palagi, kailan nyo po na-realize na gusto nyo maging isang engineer? Engineer. As a matter of fact, nung na-admit ako dito sa UP as an undergraduate student, I was a political science student. So, although I love pol-sci, parang eventually ang ninais ko ay makahanap ng output na tangible. Kaya nag-shift ako to engineering and pursuing that very notion na I want something tangible na maging results ng fruits and labors ko. But syempre, as fate intervened, napadpad tayo sa research. Pero gusto ko po i-backtrack ko po muna siguro konti. Nung high school po kayo, bakit naman pol-sci yung pinili nyo na kunin? Of course, typically meron namang family pressures na naturally, kasi ang natural path kasi ng pol-sci is mag-take ng law right after. So my parents wanted me to be a lawyer, but of course, parang in my perspective that time, I don't want to waste my youth na lubog na lubog sa mga notes, sa mga reviewers, and mga laws na kailangang i-memorize. And then, bakit sa civil engineering kayo nag-decide out of all the fields ng engineering? Civil engineering is one of the most versatile fields in engineering kasi you're not only mentioning building structures na although yun yung stereotype about civil engineers, kami rin yung actually nagde-design ng mga water networks, ng mga embankments ng river mo, so yung hydraulics and hydrology ng watershed kasi under din sa amin yun. On top of that, syempre yung mga coastal protection, so mga dikes or mismong yung behavior ng waves covered din under civil engineering. There's also geotechnical engineering that you need to be familiar with the properties of soil, the mechanics of soil para makapag-design ng adequate na foundations. Then of course there's environmental engineering where you need to ensure that whatever you're building or whatever actions that you'll be implementing are environment friendly and sustainable. And syempre transportation. So kami rin yung in charge sa highway engineering and so on. So napaka-versatile ng civil engineering, and I believe na with that given versatility, maraming ways to contribute with that tangible output na gusto kong na ina-aspire ko dati. Yung nyo po, kasi nabanggit nyo na madaming, kumbaga parang subspecialties yung civil engineering. Yes. Tapos kayo, yung parang pinili nyo na subfield ay yung wind
Yes. So bakit doon kayo kind of specialize? Sakto lang din na napa-roll back ka back in the high school days. Even before ako na-admit sa college, I was fascinated on typhoons. Parang, of course, there's stories on Typhoon Loleng, Typhoon Typhoon Ilyang, 1998. Tapos there's Typhoon Milenyo in 2006. And of course, yung 2004 din ng mga events. So, ayun nga, naging fascinated ako and actually palaging inantabayan ko yung mga updates ng typhoons. Not knowing na down the line, nung magte-take na ako ng thesis under civil engineering, meron palang ganung subfield and na wind engineering, so civil engineering, but also deals with typhoons. Kaya, na-jump over it na ako and doon ako nahumaling sa pag-research about wind engineering. Ay, speaking of nung undergrad, ano po yung naging topic nyo nung undergrad? Ayun, related pa rin siya dun sa typhoons. Ang thesis topic ko is estimating typhoon high and wind speeds using wind indicators. So base sa pagkakasira ng mga struktura, inalam ko kung gaano kalakas si Bagyong Yolanda by the time na naglandfall siya sa Leyte at saka sa Samar. Not only that I was able to estimate kung gaano kalakas yung hangin, yung mismong bagyo, gaano kalakas yung bagyo. Kasi kinorroborate ko siya with the remaining meteorological data. Para din ako nag-forensic analysis. Then parang lahat nag-click yun. Then eventually, yung undergraduate na thesis kong yun, research project, na-publish din. Nice. Bihira lang ako makakita ng mga undergrad thesis na pinapublish. Kaya nga yun din yung aspirations ko naman sa mga research advices ko ngayon. Kaya hoping na may ganong fervor, syempre, and syempre willingness to see through everything until the end para makuha yung knowledge na makakapag-contribute sa society. Pag naka-publish yung undergrad students yun, sir, sabihan nyo kami para sila naman mag-guest dito sa sa podcast. Sure yan. Maraming on the process na mapapublish. Nice. Balik kayo, sir, 'di ba? Engineering kayo pero malaki yung interest nyo sa meteorology. Yes. So, bakit siguro question ko lang, bakit hindi kayo nag-pursue ng masters sa meteorology? Kasi 'di ba meron din diyan sa UP. Mas pinursun yung civil eng. Kasi sa akin nga is ang naging concern ko talaga is yung typhoons lang mismo. Kasi pag meteorology, there's climatology, there's synoptic observations, na familiarization with instruments. Definitely, some of the subtopics within meteorology would definitely hindi magiging favorite parang hindi ko magiging magugustuhan na itakel. So, dahil nag-focus nga sa winds, yun, through wind engineering nga. Yun yung naging focus. And as it turns out, nung nakikipag-join na with some international organizations about wind engineering is in fact an intersection of three fields of study. So meron kang civil engineering, meron kang mechanical engineering, meron ka ring meteorology na part. So doon siya, and parang malaki naman yung community ng mga wind engineers around the globe. So na rin. And magaganda naman yung mga opportunities since bagyo or hangin mismo yung concern mo, pwedeng makapag-focus ka dun sa wind engineering na part. And parang wind engineering is enough to do that. Kapag sinabi pong gusto ko lang din siguro i-expound yung field ng wind engineering. Kapag sinabing wind engineering, ano pong ibig sabihin nun? Naka-anchor lang siya dun sa mga epekto ng bagyo or other fields? Not necessarily. Parang wind engineering concerns with the interaction of wind and man-made structures. Plus man, syempre. Parang not only that it will cover eventually yung wind loads na kailangan definitely sa civil engineering and even sa mechanical engineering, yung aerodynamic loads mo. Nagmamatter din siya in terms of parang occupant comfort. Siyempre, pag naglalakad ka sa sidewalk, concern mo din ba kung tolerable yung
ganito kalakas ng hangin, yung gantong bugso ng hangin. And speaking of hangin, syempre may dala-dala din yung mga particulate matters. So PM, carbon dioxide, carbon monoxide. So magiging concern mo rin talaga paano yung mekanismo ng paano ba naglalakbay yung hangin para malaman saan ba napupunta din yung mga dala-dala ng hangin. Kaya na-cover din yung air quality later on. Ay, with that pala sir, hindi ko alam kung repetitive na yung tanong ko, pero kasi siguro gusto ko lang din matutunan yung from your perspective na engineer tapos may interest sa meteorology. For you, sa tingin mo yung mga bagay na mas napapansin mo na hindi napapansin ng mga meteorologists? Can you compare and contrast yung dalawang professions? Kasi definitely yung meteorology nag-end with with wind fields, with rainfall and so on, parang up to that part. Pero sa amin nagko-continue pa ano yung magiging epekto niya dun sa struktura. So halimbawa, kapag sinabi ni Pag-asa na ganito kalakas yung hangin, sinabi 270 kilometers per hour. Siyempre, pag pumasok sa sa perspective ng layman, okay, 270. So what? Parang yun yung itatanong natin. Anong meron doon sa 270? Yung civil engineer or yung wind engineer yung magbibigay sa'yo ng idea. Ano yung madadala ng 270? Ito pwedeng mangyari sa bahay mo kapag ganito kalakas na hangin. Or halimbawa kapag sinabi na ganito kalakas yung ulan, eventually ganito kataas na baha. And itong bahay ito, yung maidudulot niyang pinsala sa bahay mo, ito yung pwedeng mangyari. Yun yung maiko-communicate ng so hindi lang siya wind engineering, pwede ring papasok din yung sa mga water resources engineer, so yung gumagawa ng hydrology and hydraulics ng river, sila yung nagta-translate ng those ng data na yon na kadalasan natatakal sa meteorology. So kumbaga talaga siya, mas more on sa mga applications ng theoretical na concepts sa meteorology. I see. So halimbawa, hindi naman kami fully, although tinatakal namin yung Navier-Stokes equation, hindi kami nagpo-full na dynamic meteorology na up till the upper atmosphere pa yung aalamin namin ng dynamics. Sasama pa namin yung convection, paano ba nata-transport halimbawa yung moisture, nagpo-condense yung dew point, hindi na namin concern yan. Concern lang namin is yung nandun sa surface, near the surface, kung nasan yung mga struktura na concern. Ayun. So since nag-uusap na tayo ng mga winds and yung mga effects sa surface, I think maganda na mag-jump na tayo dun sa sa study ni Sir Joshua. Ay, pero bago pala yun, naalala ko pala sir, kasi pina-follow ko yung Pinoy Scientist na page. Tapos may binanggit ka doon na outside of doing research, naglalaro ka professionally ng billiards. Okay. Can you share paano kayo naging professional and yung mga games na yan? Actually, parang yun na yung moonlight na part ng ko. Instinct ko na dati since high school na mag-billiards kapag mag-unwind and so on. Pero syempre, there's also the competitive edge of it. So, mga nakakalaban doon, then eventually, pagaling na ng pagaling yung mga nakakalaban mo, then eventually, yun na, nandun ka na sa level ng mga professional yung mga nakakalaban. Kapag sinabing pro, ano pong ibig sabihin nun? Parang may league na kayo na sinasalihan? Yes, kadalasan may mga tournaments on which, kasi may certain level, hindi naman porket virtuoso ka, parang kailangan mo rin naman makimingle. Hindi ka naman pwedeng maging small fish, big fish sa small pond mo. Kailangan mong talaga, magkaroon ng experience battling with the other big fishes sa malaking karagatan. So, yung malaking karagatan na yun yung mga pro circuit. Pero ang hirap din makasingit ng time Parang sobrang tindi ng competition mo Kailangan mo ng concentration wise. So kailangan focus ka doon. And most of the times, hindi ko naman full time yung billiards. Although, syempre, enjoy yung competition. And pa rin, I'm still striving na gumaling pa, consistently maging magaling. Kasi yun naman yung problema sa billiards, yung consistency. Ang lakas ng ang tindi ng kinakain ng stamina mo to maintain that
higher levels of concentration over longer periods of time. So very taxing din siya. And it's about getting used to it. Na okay, parang ang dictum naman na natutunan ko is to play as if it was nothing when it was everything. So parang iisipin mo, although you're playing in front of an audience or halimbawa magaling yung kalaban mo, eventually it's just you and the balls. Yun yung gusto mong level ng focus na maabot mo in the future. It's not about the reputation ng kalaban mo. It's all about what you can offer to the table. So by getting used to it, syempre, ma-apply mo rin siya on other scenario. Na ako ng gantong level na So, wala nang problema kapag haharap ako sa mga audience, halimbawa ganyan. Or magpe-present ng research na kahit na mukha lang tayong totoy. So, harap tayo sa mga big times. Yeah. Paano niyo yan pinapractice, sir? Nagda-drawing kayo ng mga parang projectile motion or hindi naman ganun ka? Yun yung misconception about billiards na physics lang yan or geometry lang yan or trigonometry lang yan. Hindi it's more about technique. So you do it over and over again to the point that it's second nature. So magsisimula yan na kaya mong i-cue over and over again without minding kung paano mo siya ginagawa. Parang you just do it. Then eventually, pagtutok ng bola, over and over again, until you just do it, you just know na ganun yung mangyayari. Then halimbawa kung may crowd, hindi na rin siya magmamatter. Parang you just do your thing, hindi mo na minamind yung crowd later on. Or halimbawa, kung gusto mo mag-entertain, mag-iisip ka ng ways para maging, ma-entice yung crowd mo na nanonood sa'yo. Nabanggit nyo kanina, sir, yung term na siguro last question na to about billiards. Nabanggit nyo kanina, may binanggit kayo na term na virtuoso? Ano yun? So, parang may rankings kayo na, for example, katulad sa chess, may master, grandmaster, siguro yung mga virtuoso yun, yung mga nag-invest talaga ng sarili nilang tako, tapos parang tatambay dun sa billiards, pero kikita mo na marunong-runong, pero pag halimbawang hinamon mo, tapos halimbawa may stakes ng konti o kaya na-intimidate, nawawala yung pagka-magaling. So parang yun, yung makikita mo sa backbone kung how do you distinguish virtuosos from professionals. Ayun. So, I guess, back to topic na tayo dun sa interesting na Kasi, well, siguro side comment na lang. Kasi nung bata ako, palaging lumalabas sa TV si Efren Reyes. Kaya na-curious ako nung nakita ko dun dati sa Pinay Scientist na naglalaro ka professional din ng billiards. Ayun. So, ang title na... na-meet nyo na ba yan? Or hindi pa? Supposedly mga kalaban ko siya bago mag-pandemic. Nice. Cancel yung plans. No? As in, tournament lang siya or laro-laro lang? Yung reality kasi ng billiards is palaging may parang exhibition match on which maraming naggagamble around you. Okay. Ganun yung nangyayari sa billiards. So kung makikita mo ngayon yung mga online na yung mga nakapalibot na tao, every after game yan, yan kung magkano yung pusta per game. Ganun. So kaya siya pinapanood ng mga tao kasi rin sila, pupustahan na kasi. Okay. Ayun, so pasok pa rin naman tayo sa topic na behind the science. So ito yung ginagawa ng mga researchers natin outside of doing the research. Ayun, so ang title pala ng study na pag-uusapan natin ay Wind Field Simulation and Wind Damage Assessment of Typhoon Rai in the Philippines. So, before we proceed siguro, sir, can you explain muna yung paper mo in just one sentence? One sentence, inalam kung gaano kalakas yung hangin ni Odette and kung ano naging pinsala sa mga struktura sa tinamaan. Ito po ba yung naging masters nyo or iba pa? Hindi. Iba pa? Oo, parang lang to na tripan lang na paper na gawin. Yung sa masters nyo, ano naman po yung ginawa nyo dun? Ang masters ko ay site-specific evaluation of hazard and exposure of typhoons in the Philippines. So, parang kasi, ang context kasi noon is meron tayong tinatawag na area-based exposure, meron tayong tinatawag na feature-based exposure. Kung sinabi mong area-based exposure,
say isang municipality, pag nag-simulate ka ng hangin, sasabihin lang for that whole municipality, ito yung hangin na naranasan mo. Parang yun na yung quote-unquote local niya. Pero pag sinabi mong feature-based, depende sa pagkaka-arrange ng mga buildings, depende sa heights nila, and depende sa direction ng hangin, doon makikita how are the winds being localized kapag tumama yung isang bagyo. So, doon papasok yung tinatawag na canyon effect na pag malakas yung bagyo sa isang kalsada na parang makitid pero napapaligiran ng matataas na struktura, malakas yung hangin doon kumpara doon sa kung halimbawa on the same na direction siya ng hangin, yung alley na yun, malakas yung hangin doon kumpara kung at some angle. Or halimbawa merong bahay sa harap or malaking struktura sa harap, ano yung magiging epekto niya doon sa mga bahay na nasa likod niya? I see. Gets. Ayun. So siguro next question siguro sir, bigyan mo muna kami ng refresher para doon sa nangyari sa Typhoon Odette. So Typhoon Odette struck Philippines in December 16 and 17. Di ko lang alam kung anong speed kasi medyo tumitingin tayo, naka-UTC tayo. So tumawid siya ng 17. Pero syempre in Philippine Standard Time, I believe it was December 17. Pero December 16 nagbabanta ng naglandfall. So naglandfall siya sa Surigao, sa Siargao Island to be specific, at its secondary peak intensity. Supposedly it is a super typhoon when it made landfall sa Siargao, and it also made landfall sa Leyte, southern Leyte. Then it made landfall sa Bohol, then it made landfall sa Cebu. So yung Cebu na part ng landfall, yung kinover namin. Kasi coincidentally, even before Odette, our project titled Enhanced Severe Wind Vulnerability Curves of Different Building Types in the Philippines has just concluded, and naging pilot site namin yung Cebu province. Okay. So naging concern namin ngayon, syempre, ginawa namin yung computational vulnerability curves. But as well, i-validate namin kung kung totoo ba yung nagawa namin na description ng vulnerability ng mga buildings dun sa Cebu province. Hence, nagkaroon ng willingness to participate in the survey. So yung survey na yon was organized by the Philippine Institute of Civil Engineers and Association of Structural Engineers of the Philippines. Typically kasi, if there's a destructive typhoon, magiging concern nila yon, particularly on engineered structures, kasi most noticeably may mga notable na supposedly engineered structures na nakasustain ng damage. So magiging concern din ba nila yon, anong nangyari? Bakit nagsustain ng damage despite it being designed? Kaya namin ginawa yung field survey, and yung binolunteer nga namin is yung Cebu na part, para malaman ano yung pinsala na dulot ni Odette. Tapos at the same time, mai-relate din yung information na gaano ba ka-fragile or ka-vulnerable yung mga buildings after all sa hangin. So ang naging nature ng survey is meron pumunta ng ground zero. So yung team namin yung pumunta ng ground zero sa Argao at saka sa Sibonga. Tapos meron ding another team, mostly mga taga PICE at saka ASEP, yung nag-focus naman sa Cebu City mismo kasi nandun yung mga high-rise structures on which merong ini-investigate somehow ng mga damages, and kailangan nga nila ng thorough assessment of that. So naging opportunity yon, since nakapag-survey ng different types of building damages or different extents of building damage, to relate those damages dun sa kung gaano kalakas yung hangin. And with that, magkakaroon ka ng picture ng vulnerability. Kasi pag sinabi mong vulnerability, relationship ng magnitude ng hazard sa pwedeng pinsala na maging dulot ng hazard na yun. So in this case, marerelate mo yung lakas ng hangin sa pinsalang dulot niya. So ang eventually na ginawa namin is kinumpara namin yung pinsala na dulot sa Cebu dun sa pinsala na dulot naman ni Tisoy nung sa Bicol. Si Odette saka si Tisoy, halos magkasing lakas lang na bagyo yung tumama sa Cebu. Magkasunod ba yun yung dalawang yan? Or? Tisoy is 2019, Odette is 2021. So yun yung pinagkumpara namin. Ang findings namin is yung buildings sa Bicol are more resilient than those buildings in Cebu.
Pero maganda rin lagyan ng context yun. Kasi for Cebu, yung last time na nagkaroon ng bagyo is 30 years ago during Typhoon Kuping in 1990. And dahil dun sa unlike nung sa Bicol na regularly silang tinatamaan, kaya conscious sila na kailangan nilang palakasin yung mga building nila. Sa Cebu, parang somehow, blur na yung institutional memory nila. Especially on the recent structures. Yung parang, kung ikukumpara mo yung mga lumang bahay pa rin na kinaya yung lakas ni Odette, yung mga recently na bago na bahay na hindi accustomed sa winds kasi kadalasan dinedesign yung mga buildings against earthquake rather than landslide. Doon na lumabas kung gaano ba sila talaga ka-vulnerable sa wind in the first place. Yun yung naging findings ng research. Ayun, itatanong ko pa nga sana kanina bakit Cebu yung pinili pero ayun pala may existing pala kayo na study na ginagawa doon. Although nag-cover, may mga other studies din kami na ginawa sa Siargao. Yung nangyari sa Siargao Sports Gymnasium, gaano ba kalakas yung hangin doon. Ang daming kasi ang daming hypothesis na pwedeng gawin. And syempre, kailangan mag-ingat din sa ganon. Kasi meron din kasi kaming sa civil engineer, meron din code of ethics na you cannot simply criticize another one's work. But of course, that doesn't stop us naman to do investigations on our own. Pero syempre, sometimes iiwasan din kasi pwede yung maging, although scientific yung intent mo, pwedeng maging bala sa korte kung halimbawa kablahan. Kaya mas nag-focus dun sa Cebu na part kaysa dun sa, kasi controversial yung yung Siargao na part. Kasi pwedeng i-claim na mahina yung hangin. Yun yung dilemma Parang may nagsasabi na gusto ko magmukhang malakas yung hangin para ma-justify yung damage. Or meron din institutions na nagsasabi na mahina yung hangin para sabihin para hindi masabi na hindi nila na-underestimate yung bagyo. Ayun, so with regards po pala dun sa sinasabi nyo na lakas ng hangin, paano ba mini-measure yung lakas ng hangin? Kasi itong bagyo, di ba, may naririnig na terms na typhoon signal, sustained wind speed, wind gust. Anong may ibig sabihin ng mga ganong terminologies? Yes, sige. Magsimula tayo sa 10-minute sustained winds. Kaya ginagamit yung reference na 10-minute sustained winds. We want as much to remove the effects of the topography. Kasi nagmamatter kasi kung anong type ng topography siya, anong type ng exposure siya, kung ano yung magiging nature ng wind, yung pabugso-bugso. Kung gusto mong i-report kung gaano kalakas yung bagyo, kailangan mo tanggalin yung effect. Yung lakas lang ng bagyo muna. Hindi muna yung epekto niya sa locality. Kasi magmamatter na yung tinatawag na wind exposure kapag pinafactorin mo na yung locality. So tinatanggal mo muna yon. Kaya nagkakaroon ng mahabang averaging period, reference period to report kung gaano ba kalakas yung intensity ng bagyo. And ang naging standard ni the World Meteorological Organization is 10-minute sustained winds. In contrast dun sa United States na 1-minute sustained winds, tayo 10-minute sustained winds. Kasi expectation, mas malaki yung bagyo dito. And then, and actually, down the line, dun sa study na yan, sa study na dinidiscuss natin ngayon, yung wind speed na described in terms of 10-minute sustained winds is in fact mas consistent siya kung parang yun yung lumalabas kung ipa-plugin mo yung observations dun sa ground, particularly on pressure, while considering yung interaction of the forces within dun sa typhoons, kung ano yung magiging resulta nun. Mas consistent na 10-minute sustained winds yung expression mo. Parang lalabas is slow na wind speed kapag pinlagin mo yung pressures and the dynamics ng bagyo. Ang lalabas na value ng wind speeds are yung 10-minute sustained averages. Kasi doon sa formulations mo, hindi din naka-factor in pa minsan yung wind exposure, yung local effects. And when we speak of local effects, kailangan natin si WMO dinidistinguish niya into 4 different types of exposures.
meron kang at sea. At sea, ibig sabihin, wala ganong roughness elements na nag-i-impede dun sa flow. Kaya yung nature ng hangin doon, consistently siyang malakas. Na parang over a span of 10 minutes, consistent na hindi siya lumalayo na ganun kalakas. Pero, and speaking of that, dahil hindi nalalayo, yung peak na bugso, yung 3-second gust, hindi siya ganun kalayo sa 10-minute sustained winds. Kung ikukumpara mo to other exposure types, halimbawa sabihin mo na off-sea, pag tumama na sa dalampasigan, mayroon ng mga roughness element, nagbabago na ng konti yung nature ng fluctuations ng hangin. Kakaroon na ng konting fluctuations to the point na yes, may mga periods na hindi na siya consistently na tumatama yung malakas na hangin, pero may mga periods na malalakas. And yung periods na malalakas na yun has higher intensities way above dun sa 10-minute sustained average. So, ang rule of thumb is as you get inland, mas malakas yung bugso, pero hindi na consistently na bumubugso over longer periods of time. Unlike kung nasa dagat ka na babayo siya sa'yo ng mas mahabang periods of time. Pero yung mga ganong measurements, sir, saan siya sinusukat? Kasi diba, yung bagyo mo pabilog, tapos umiikot siya. Sinusukat mo siya dun sa pinakalabas, sa center, sa... meteorologically, kailangan mo ng tinatawag na minimum central pressure. Tapos meron din silang tinatawag na Rmax, yung radius of the maximum winds. So, yung point dun sa bagyo kung saan pinakamataas yung hangin. Kasi kung saan pinakamalakas yung hangin dun sa part ng bagyong yon, at the same time, doon din pinaka-steep yung pressure gradient. Yung pinakamabilis bumaba yung pressure. Halimbawa, nag-observe ka using your barometer on the ground. Tapos, bila mong nakita over a span of 4 minutes from halimbawa 990 hectopascals naging 975 hectopascals, nagkaroon ng 15 hectopascal na drop. So, dun sa drop na yon, ma-observe mo din na dun din pinakamalakas yung hangin. I see. Kung mabilis yung pag-drop ng pressure over time, ganun malakas yung wind speed na dala niya. So mahalaga na hindi lang siya ngayon sa atmospheric na tumitingin ka from above. Hindi ka lang nag-send ng microwave sensing para makita yung yung intensity, yung kung gaano ba ka-intense yung nasa core ng bagyo, but you are also using yung ground observations. Yun yung ginagawa ng study. May ground observations ka doon, may mga na-measure na pressure, na-relate mo doon sa position ng bagyo, sa center ng bagyo over time, makakakuha ka ngayon ng pressure profile ng bagyo ni Odette in particular over different periods of time. And with that, I was able to determine paano ba nagbago-bago yung morphology ni Odette nung naglandfall. Kasi pressure is related to velocity. Once na nag-aaka yung pressure field, kaya na natin gawin yung velocity field. So, makukuha na natin over different areas, over different times, ano yung hangin na naranasan nila. Yun yung kailangan na information para ma-relate naman doon sa pinsalang dulo. Kaya nakumpleto yung vulnerability na assessment. Bali, di ba, i-confirm ko lang kung tama yung pagkaintindi ko. Kasi di ba, yung ginawa nyo, pinuntahan nyo yung mga na-damage ni Odette. Tapos, in-assess nyo yung damage na yon. And then from the damage, dun mo kino-compute yung kung gaano kalakas yung hangin. Hindi siya ganun. Parang yun yung thesis ko ng undergraduate thesis ko. Okay. Parang ganun yung ginagawa. Although, hoping in the future, ma-expand ko siya. Pero, back to the main topic, yung wind speed, nanggaling siya dun sa na-measure ng mga station. Mga ASTI weather stations. Gets. May mga ground observations sila. May mga na-measure silang pressures over different periods of time. If na-relate mo siya, kung nasaan siya, nung time ng recording na yun, nasaan siya, by the time na dumadaan si Odette, parang napoprofile mo ngayon kung ano yung pressure profile niya, ni bagyong Odette. And yung pressure kasi is one vital component
in getting yung pressure gradient, which is one of the three main forces na on which kapag nabalanse yun yung nagre-result ng generation ng hangin. Meron kang pressure gradient, so parang ang tendency ng air to go from regions of higher pressure to regions of lower pressure. Yung nagko-compel sa kanya na force na yun yung pressure gradient. Meron ka ring centrifugal force, since umiikot siya, so may tendency na ma-pull away yung wind na paganyan. So meron kang pag-ganun direction, meron kang pag-ganito na direction ng pressure gradient. On top of that, meron ka pang Coriolis force. Na dahil sa pag-ikot sa spin ng mundo, meron ka pang extra na fictitious na inertial force na i-add upon the mix. Tapos, kung focus mo yung primary circulation, yun yung nagdudulot kasi yun yung paikot eh. Meron kasing secondary circulation pa na nagmamatter naman na yung temperature doon, pati yung interaction ng temperature, buoyancy, and gravity. Kung paano ba siya umiikot, yung secondary. Pero kung focus mo yung primary circulation, granted na wala ganong interaction or on hindsight na lang kasi ito eh, parang after the fact na lang. Pag before the fact, talagang nagsasimulate ka ng bagyo. Parang after the fact, nag-hindcast ka na lang ngayon. Gaano ba naging kalakas yung, ano ba yung naging pressure profile ni Odette yung time na yun? Since nalaman ko ano yung pressure profile, knowing those three forces, makukuha ko yung hangin na generate out of the balance of the three forces na na-mention ko. And then from that info, tapos parang ikaw-combine mo siya sa vulnerability map na kung saan mas vulnerable. Wind hazard map. So, kung ano ba yung mga winds na naranasan ng iba't ibang areas ng Visayas at saka Northern. Anong klaseng mga software yung ginagamit mo to do this kind of study? I developed my own codes actually. Okay, I see. Anong programming language yung C program. Ayun, tiyagaan talaga sa code. Tapos gaano mo yun katagal dine-develop yung mga codes mo for that? Depende kasi ngayon nga may work on pa ako na isa. Months din inaabot. Ang hirap mag-debug at saka syempre ang dami mong kailangang i-check kung tama na ba. Ikaw kumpara mo sa yun nga kaya nga study to eventually kung anong ginawa mo na modeling kailangan magtugma dun sa ground. So bukod kasi sa pressure na nire-report sa ng mga station, may mga wind speed din na nire-report yung mga weather station. So yun yung gagamitin mo to check whether tama ba yung na sa simulate mo. Ganitong studies palagi yung curious ako paano siya ginagawa kasi parang hindi ko alam kung may software na freely available for that purpose or kailangan mo talagang gumawa ng sarili mong program. Parang the advantage and actually making your own software and actually having managed to validate it actually tested your understanding of the concepts at hand. Unlike kung simple gagamit ka ng commercial software, kadalasan hindi mo alam yung nuts and bolts, gamit ka lang ng gamit, hindi mo alam i-interpret yung result o hindi mo alam bakit nagkaganto yung resulta mo. Pero yung pag gumagawa ka sir ng mga programs na yan, ikaw lang mag-isa or may parang team kayo na... Ako lang mag-isa actually. Lakas. Ngayon, dami ko ang dine-develop pa ng code niyan. May mga utang pa ako sa na code. Tapos, tawag nito, ina-upload mo siya like sa GitHub para magamit ng lahat or for personal muna? Medyo, syempre meron din tayong IP rights na pinapa-apply lang ako ng TTBTO. And then, ayun, siguro puntahan natin yung more on behind the scenes naman. Nabanggit mo sir na part 2 ng project. So, can you share anong naging funding or yung funding agency? And then to do this study, magkano yung ginasto for the fieldwork, mga ganun. Okay. Yung research project, yung kaya Cebu is Swerve, Project Swerve. Kasama namin dito si Pag-asa at si Flipbox. Kaming in charge sa vulnerability na component.
tapos na yung project nung nagkaroon ng audit. Parang naging opportunity lang, and opportunity for cooperation with ASEP at saka PICE who actually funded yung trip namin doon, yung stay namin doon, even our transportation. So, due credit talaga sa kanila. Pero ayun nga, the rest, naman, parang siya culmination siya ng yung funding. Pag sinabi mong funding, yung mga professional organizations yun. Pero yung output, yung research output, and even yung methods, galing yun sa may some parts of it nanggaling talaga sa Swerve, Project Swerve. Kanina nabanggit niyo yung mga challenges na ikaw mismo yung gumagawa ng mga code. In addition to that, ano pa yung mga challenges in doing this research? Challenges? Siyempre parang alam naman natin sa ganito, pag nakita na ng net na may gumagawa ng Winfield na hindi net, challenge nila yun. Pero okay lang naman din. Parang yun naman yung eventually yun naman yung naging spark bakit nagko-collaborate kami ngayon ni Pag-asa, na may tiwala. Ganun mo naman na-win yung trust nila na as you do things right, wala nang kaso yung yung parang reputation wala nang kaso yung background. Parang at least kung mapapakita mo na naiintindihan mo talaga yung topic, hindi na magmamatter yung reputation. That's how you win yung trust. And yun nga, thankful ako na umabot na sa ganung punto. I think siguro ganyan din yung tawag nito. Gusto ko i-emphasize din para sa mga younger audience na, for example, kapag may nag-criticize sa ginagawa mo, wag mo siya i-take na personal attack. Kasi doon nag-a-advance yung yung science, yung exchange ng discussion nyo. Doon nare-refine and na-improve. Naman hindi ko na-attach yung pride ko sa sa kung ano man yung nagawa. Parang separate yun okay lang, sige. Basta ito yung ginawa ko, i-digest nyo lang. Then, kung may points of improvement, well taken. Parang ganun naman siya. Naalala ko dati, sir, nakikita ko yung mga post mo dati sa sa Twitter kapag may mga bagyo. Oo. May na-encounter ka ba ng mga trolls na nagka-comment dun sa mga post mo, and ano yung worst na experience? Okay, nice. Thankfully wala, kasi dino-communicate ko naman din kung gaano ako ka-enthusiastic sa ganun, and wala akong wini-withhold na anything na kung paano nagawa, ganito siya nagawa. So, can you share, sir, ano yung mga mako-consider mo na mga bad or mga worst na experiences in doing this study? Worst na experiences. Na-mention ko na yung meron kasi tayong tinatawag na evidence-based approach. Meron din tayong parang yung denigration nun, yung eminence-based approach na dinadaan lahat sa reputation and so on. So, parang pag may nabangga ka ng mga higher-ups, sabihin nila na sila pa rin daw dapat yung parang persons of authority on that, yung mga persons on ivory towers, sila yung nasasagasaan kadalasan ng ganito ng inclusivity. And kung maalala natin yung yung for example sa case ni Carl Sagan, na meron kasing old thinking na somehow insulated ang academics sa society. Parang may nagdi-disagree na dapat hindi sila nakikimingle, di ba? So, pero sa akin, paniniwala ko naman is, yung knowledge, di ba? Knowledge is power. Kung walang knowledge, walang power. Sabi ni Ernie Baron. Pero I believe yung power na yun nanggagaling through sharing of knowledge. You use that knowledge to empower, not to amass power. Kaya, ayun, may mga nako-convince naman over the years, pero syempre may mga pa rin naman, may mga makukunat pa rin tayo na alam naman natin yun. So, na mapapride pa rin, then ang daming sasabihin sa'yo, pero syempre, katulad nga ng sinabi mo, hindi naman yun yung hindi naman tayo naghahanap ng palakpak dun sa ginagawa natin. We find the joy in sharing. Sinishare mo siya, nagagawa mo siya, na-accomplish mo siya, may nalalaman kang bagay. That's the joy of it. Hindi yung dahil nasa yung spotlight, kaya mapupunta sa yung spotlight, kaya mo ito ginagawa. Hindi naman yun yung hindi naman yung ends na hinahabol mo.
Tsaka wala namang end. It's never ending yung cycle, yung learning. Diba? Aral lang ng aral. Dami natin matututunan over the years. Ayun, and siguro just to echo lang din dun sa sinabi ni Sir Joshua na na sharing. Basically ganun yung theme ng buong podcast. lahat ng mga guests dito binibigyan namin ng opportunity to share yung mga studies nila. Kasi I think yun din yung isang problema na kinakarap natin sa Pilipinas. Karamihan sa mga nababasa natin na science sa mga textbooks, products yun ng mga studies ng mga scientists abroad. Yung mga ginagawa ng mga scientists dito sa Pilipinas, hindi tayo nagiging familiar. Kaya, ayun. Yun lang basically yung gusto kong i-emphasize dito. Sa yun nga yung through sharing mo ma-check talaga kung alimbawa nag-publish ka, kung alam mo ba talaga yung pinublish mo. Yun kasi, yun yung litmus test mo kung ikaw ba talaga yung main contributor dun sa o pinagawa mo lang ba sa iba o inasa mo lang sa iba tapos ikaw yung naging lead author or so what so may mga ganung sa academia di ba? Actually, ang daming ang lumalabas ng mga balita na mga ganyan, mga diploma mills na, I mean, pero ayoko nang ayoko nang hindi yung nakakalungkot na part Speaking of the bad ng academia, yun yung lamentations natin. Yun yung nagpapajade ng view natin Pero you have to keep optimistic and mag-focus nga on finding the joy of sharing and finding knowledge. Ayun. And then dito sir, sa study nyo, at what point did you realize na pwede nyo na siyang, na worthy na siya na i-publish? Worthy na siya i-publish. Siguro by the moment na napalabas ko na nung inanalyze ko, then ang lumalabas na maximum winds is 195 kilometers per hour. Which is yung pinorcast ni Pag-asa na wind speed nung nag-landfall. Ibig sabihin, I'm getting on the right track. Yun, parang sa isip-isip ko, magiging worthy of publishing. And as of now, parang kwento sa akin, yung pa lang daw yung nag-attempt, yung study lang na yun, yung nag-attempt so far na gumawa ng typhoon modeling ni Odette. Pero bago nyo po naabot yung ganong result, nakailang try kayo? Ilang try? Si Odette ay, N times na bagyo. Parang nakarami. Pinakauna kong nagawa is Yolanda. Sunod ay Ferty. Sunod ay Lawin. Sunod ay Nina. So, parang down the line. Na-practice na. Parang somehow, dahil malaki yung impact ni Odette, naging vital yung information na yun na kadalasan ko nang ginagawa over the years. Na gusto mong malaman ngayon, gaano kalakas yung hangin? Bakit gusto mong malaman na ganito kalakas yung hangin? Para mabigyan ng sagot na bakit naging ganito yung pinsala na dulot ni Odette. And si Odette is yung second na pinakamapaminsala na bagyo in history, right behind Yolanda, diba? So, ano yung mga nag-attribute doon? Bukod sa malakas yung hangin, yung track niya, yung mga tinamaan niya na lugar are densely populated areas na previously naman din ni Ruping. Kaya before 2010 na si Ruping yung pinakamapaminsalang bagyo in history kasi yun yung dahilan. Tumama siya sa mga heavily populated areas. Tapos, speaking of that, nag-matter din yung memory, institutional memory. 30 years since Ruping, dumating si Odette. Ang dami nangyari within those 30 years. So, nabibigyan mo ngayon ng context kung bakit bukod sa bakit naging ganito yung pinsala, ano ba yung nangyari between those two epochs? So siguro i-emphasize ko lang siguro or just to echo on that, dapat wag tayo maging kampante pagdating sa mga hazards kasi hindi dahil sa hindi mo siya na-experience within the past few decades, hindi ibig sabihin na hindi mangyayari yung ganong level ng pinsala. Kailangan pa rin nagbabago na ngayon yung panahon due to climate change. Nangyayari na bukod sa nagiging wetter na yung mga bagyo, as evident with Karina and Christine just recently, kasi ang projection nga 'di ba sa International Panel on Climate Change, 10% increase ng rainfall. Yung tracks din ng bagyo. So particularly kapag amihan season, nagiging southwards na yung track. So
we would expect na dahil with that information na yung mga kadalasan na hindi tinatamaan ng bagyo sa Mindanao ay pwedeng matamaan ulit ng mga malalakas pang bagyo in the coming years. So kaya hindi rin tayo pwedeng maging kampante. Ayun, so speaking of Mindanao, para sa mga first time viewers dito, may previous episode na kami kung featuring Pag-asa meteorologist Dr. Tasio Vasconcillo about bakit maulan na ang Pasko and bakit nagiging maulan dun sa Mindanao. So check niyo yung previous episodes namin regarding that. O baka maging interested kayo. Shout out to Dr. Tasio. Ayun, so moving forward po, what are your plans with this research? Plans with this research, actually we are compiling what's called building damage database due to severe winds. So kino-compile namin lahat ng na-survey namin na struktura na nasira due to typhoon na ina-associate namin yung wind speeds para in the coming years when researchers attempt to do vulnerability analysis, meron silang points of validation na to check whether tama ba yung ginagawa nila. So may pagko-comparean sila na actual data. And syempre ongoing na endeavor to. And actually just yesterday, kaya in-schedule ko ng Tuesday instead of a Monday, kakagaling lang namin sa Aurora. So yung mga nasalanta ni Bagyong Pipito naman yung sinurvey namin. So yun, gagawin din namin ng study. Sabi daw, within the 2 weeks, makagawa ng 2 paper. Ayan, marami tayong aabangan ngayon. And yun naman yung exciting na part. Although dread na magsulat, kung enthusiastic ka naman and gusto mong isulat talaga lahat, why not? Wala namang pipigil sa'yo. And as long as nararamdaman mo na fulfilling yan, i-pursue lang natin yung mga gantong uri ng research. Ay, dyan pala sir, curious ako, may na ba to? Like, nagkaroon ba siya ng influence when it comes to policy making pagdating sa mga building? Policy making, I'm not really sure and I'm not vain enough to think na nagkaroon ako ng, as long as I'm happy sharing, why not? Pero syempre, kung ano man yung naging consequences hindi ko na tinatake into mind. Ayun, so ano pa yung ma-advise mo sa mga aspiring researchers, mga aspiring engineers? Aspiring researchers, aspiring engineers. Masaya actually mag-research. Una, kailangan mo talaga na find something that you're passionate about. And yung research has to start with understanding the very fundamentals. Magsisimula siya down up. Rather than catching up with the latest research, maganda na magsimula from the bottom. Kasi gusto mong ma-communicate later on yung results. Kaya magsisimula ka sa rudimentary na halimbawa, sabihin mo yung conservation of mass or conservation of momentum. Diba tinuturo yan sa high school pero hindi natin na-appreciate. Might as well dun mo i-start yung yung anchor mo on building up yung knowledge dun sa research kasi yun yung makakatulong sa'yo later on how you explain things and how actually you will identify research gaps. Kasi merong iba na kunwari may research gap pero actually kung nag-go deep ka lang, nagsimula ka lang sa ilalim, makikita mo na it's not really a research gap. Siguro yun yung ma-advise ko na malaking advantage na magsisimula ka sa pinaka-basic pataas. Ayun. Actually, gusto ko din yan i-echo kasi ewan ko, napapansin ko to in recent years lalo nung nag-boom yung AI and machine learning. Parang lahat na lang gusto mag-AI and machine learning. Gusto nilang i-apply sa lahat ng mga bagay. Pero walang nagkakaroon ng interest na balikan yung basics sa isang specific field of study. Parang ginagawang machine learning agad yung ginagawa na agad ang application ng machine learning. Wala kang ma-upwell dun taga-process lang sila. Hindi naman ibibigay sa'yo ni machine learning kung ano yung eventual na na-build niya na algorithm na kumuha ng tamang guess value set. It's all about intelligent guesses yung ginagawa ni AI. Kaya mayroon din akong actually reservations on using AI. And siguro ako yung isa sa magiging last man standing niyan kapag na envelop na ng AI yung field of research. I would still insist na particularly on classical mechanics kasi napag-iwanan na malaking tulong yung AI for quantum physics kasi kailangan mo ng maraming guessing na gagawin. Pero in classical mechanics,
kailangan mo actually devoid ng AI. Babalik ka talaga dun sa governing equations. Iti-test mo talaga yung naintindihan mo para may ma-unravel ka doon. Ayun, clarify ko lang sa lahat ng mga nanonood. Hindi naman sa binabash ko yung machine learning. Ako personally, interesado din ako dyan. Pero gusto ko lang i-emphasize na huwag tayong ma-overfixate sa AI and machine learning. Dapat palaging back to basics. Dapat personal intelligence muna. PI muna bago AI. Yun, tama. agree din ako dyan. Kahit sa mga pagsusulat na rin ng mga papers ngayon. Ayoko na i-consult yung AI para i-phrase yung mga thoughts ko. Gusto ko ako mismo yung maganda yung ako mismo yung nag-iisip. Nagba-vlog din ako dati. So, na-practice talaga yung pagsusulat. And I don't want to put yung natutunan ko over the years, yung pagsusulat ko into waste. Gagamitin ko siya. Ayun. So siguro na to, i-close na natin yung episode. Last question, sir, do you have anything to promote? Wala naman, promote natin research. Tandaan natin na ano ang sabi ni Manang Cynthia? Research ka ng research. Oo, research ng research. Tama naman, research ng research kasi kailangan natin ng panibagong knowledge. Hindi tayo mag-move forward kung hindi tayo nagte-take in ng new. So that's how we need to amass knowledge, we need to share knowledge. We have to make use of those new knowledge para makapag-produce ng ma-unravel or ma-untap natin yung potential natin within ourselves to innovate. Kasi with that knowledge, halimbawa, alam niya pala meron pala siyang necessary skills pero hindi lang niya alam yung knowledge. So by sharing that knowledge, may enable mo yung mga tao para mag-innovate and makapag-produce ng innovation na pwedeng makapagbago sa mundo someday or somewhere. Ayun. Mga sir, student advices, naghanap din ba kayo? Student advising? Sana nga dami na nga Pero naman, masaya naman mag-research advising as long as passionate yung estudyante. I guess hanggang dito na lang muna yung episode natin ngayon. I hope madaming natutunan yung audience natin ngayon and hopefully nagkaroon naman kayo ng bagong appreciation sa isang bagong field of study na na-feature naman natin dito sa podcast. Maraming salamat din kay Sir Joshua sa pagpapa-unlock ng aming imbitasyon. Maraming salamat. And so thank you everyone. See you sa next episode. Madami pa tayong pag-uusapan na research na ginagawa ng ating mga Pinoy scientists.